Isang araw, may isang grupo ng mga religious leaders ang nagdala ng isang babae kay Jesus. Teacher, sabi nila, nahuli ang babaeng ito sa pangangalo niya. Ayon sa batas ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Ano ang masasabi mo? Ito ay isang bitag. Kung sasabihin ni Jesus na oo, tama kayo, magmumukha siyang walang awa. Kung sasabihin niyang huwag niyo siyang batuhin, lalabag siya sa batas ni Moises. Yumuko si Jesus at sumulat sa lupa. Patuloy ang pagtatanong ng mga manguusig. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang unang bumato sa kanya. Ang sagot ni Jesus. Isa-isa silang umalis simula sa pinakamatanda hanggang sa si Jesus na lamang at ang babae ang natira. Babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa'yo? Wala po, Panginoon, sagot ng babae. Maging ako ay hindi rin hahatol sa'yo. Humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Sa kwentong ito, makikita natin ang tatlong mahahalagang katangian ni Kristo. Una, na si Jesus ay mahabagin, compassionate, laging nasa panig ng mga naaapi at vulnerable. Pansinin na ang inusig ng mga religious leaders ay ang babae lamang. Nasaan ang lalaki? Ang batas ay nag-uutos na parehong partido ang dapat parusahan. May double standard at gender bias. Si Jesus ay hindi pumayag sa ganitong sistema. Walang katarungan sa selective justice. Sa mundo natin ngayon, marami pa ring inaapi. Mga mahihirap, minorities, mga taong walang boses. Si Jesus ay tumatayo para sa kanila. Nakikita niya ang dignidad ng bawat tao kahit sa kanilang pagkakamali. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay nagpapaalala na lahat tayo may pagkakamali. Kaya sino tayo para maghusga sa iba ng walang awa? Ikalawa, na si Jesus ay mapagpatawad, forgiving. Hindi rin kita hahatulang mamamatay. Napakalaking impact nito sa babae. Nahuli siya sa nakakahiyang gawain. Halos patayin na siya, tapos ay hindi rin kita hahatulan. Ang kanyang narinig mula sa bibig ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na okay lang yan. Tutal lahat naman ay nagkakasala. Sa halip, ang sinabi niya ay, humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Binigyan niya ng second chance ang babae para baguhin ang kanyang buhay. Sa ating personal na buhay, lahat tayo may mga pagkakamali. May mga bagay tayong ginagawa na kinakahiya natin. Pero malinaw ang karakter ni Jesus. May second chance. May bagong simula. May pag-asa pa. Ikatlo, na si Jesus ay matapang, courageous. Ang ginawa ni Jesus noon ay hindi lang tungkol sa pagliligtas sa isang babae. Ito ay paghamon sa buong sistema. Ang sistema ng selective justice, na ang mga mahihirap lamang ang dumaranas ng pag-uusig at never ang mga may kwarta at kapangyarihan, ang mga nasa pwesto. Nang sabihin ni Jesus na ang walang kasalanan ang unang bumato, pinatag niya ang playing field. Hinamon niya ang pundasyon ng kanilang awtoridad. Sinasabi niyang ang inyong moral high ground ay peke, ang inyong kabanalan ay maskara lamang. Kaya ang lahat ay umalis, simula sa pinakamatanda, na-expose sila. Si Jesus ay hindi takot hamunin ang sistemang bulok. Hindi siya natatakot maglantad ng kamalian kahit sa harap ng mga makapangyarihang tao. Sa mundo natin ngayon, maraming sistema ang kailangang hamunin. Systemic tribalism, unequal justice, at corruption. At kung tayo ay followers ni Jesus, dapat tayong magkaroon ng tapang para hamunin ang mga sistemang ito. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang puso ng Diyos ay puno ng habag, pagpapatawad at katapangan. Hinahamon tayo nito na ipakita ang mga katangiang ito sa ating mga kapwa.
lalo na sa mga inaapi at nasa laylayan ng lipunan. Kung paano nakita ni Jesus ang dignidad at halaga ng babaeng ito sa kabila ng kanyang pagkakamali, ganun din dapat tayo sa ating kapwa. Maranatha. The Lord is coming soon.